Part 19. Tinakbo ni Stella ang pagitan nila ni Orion at mahigpit itong niyakap. Orion was still sitting on a single couch. Nakaupo rin si Veron sa mga hita ni Orion pero hindi iyon inalintanan ni Stella at niyakap lang sa leeg si Orion. She misses him. Orion was her savior. The vague memories she has before was vivid and clear as crystals. Si Orion ang tumulong sa kanya nang inihulog siya sa bangin. Kaya laking pasasalamat si Stella dito. If it weren't for Orion, baka matagal na siyang namaalam. Si Orion din ang tumulong at nag-alaga sa kanya nang mawalan siya ng alaala. Kaya malaki ang utang na loob ni Stella sa binata. Orion. She called with tears. Stella was hugging Orion too tight. Ah, nanay, naiipit po ako. In the midst of the langang feeling, Stella able to chuckles. Pinahid niya ang luha sa kasumangot. Sorry, anak. Natatawang ani Stella at ginulo ang buhok ni Veron bago sinulyapan si Orion na matagal na niyang hindi nakikita. Kumusta ka? Tagal mong hindi nagparamdam at hindi nagpakita sa amin. Sabi mo pa dati na susunod ka sa amin ni Veron pero hindi naman. May pagtatampo pa sa boses ni Stella. Bago pa man makasagot si Orion sa tanong niya nang may maramdaman na matigas na braso na humila sa kanya palayo kay Orion. When Stella looked at his side, a glaring Phoebus was the scene to view. Madilim ang mukha ni Phoebus na animoy mananakmal anumang oras. He possessively snaked his arm into Stella's waist. Mahigpit ang hawak doon ni Phoebus na parang pinagdadamot nito ang kanya. Titig na titig kay Orion si Phoebus at walang ekspresyon ang mukha. He was like judging Orion all over by just looking at it. Love, can you take our children to the room? I'll just talk to this guy. Phoebus said in his deep baritone voice. Nakatutok ang atensyon nito kay Orion habang nagsasalita. Seryoso ang mukha nito. Nagsusukatan ng tingin si Phoebus at Orion. Kung nakamamatay na ang titig malamang isa sa kanilang dalawa ang bumulagta na sa sahig. The whole living room filled with heavy and murderous air. Biglang bumigat ang paligid. Ramdam ni Stella ang tensyon sa pagitan ni Phoebus at Orion. Pati ang apat na unggoy ay seryoso din na pinagmamasdan si Orion. They're observing every moves of Orion. Nakaramdam si Stella ng kunting takot. Nagiba ang ihip ng hangin sa sala. Hinawakan niya ang braso ni Phoebus para kunin ang atensyon nito. Dito lang kami. Baka mag-away pa kayo. Please Stella. Muling pakiusap ni Phoebus habang nakatutok pa rin ang mga mata nito kay Orion. Parehas silang dalawa nagtititigan. Ni hindi man lang kumukurap kinagat ni Stella ang pang-ibabang labi dahil sa kaba. Wala siyang ibang nagawa kundi ang tumango na lang at inaya ang dalawang bata sa kwarto nila ni Phoebus at doon muna na malagi while Stella was feeling nervous tending to her two sons. The five grown men on the other hand was still in the living room and tension was palpable in them. Walang kurapan at lahat sila ay may seryosong mukha. Grabe ang tensyon sa pagitan nila. What's with the visit? Diretsahang tanong ni Phoebus. Is that how you welcome your guest? Balik na tanong ni Orion gamit ang maangas na boses. Sumandig pa ito sa headrest ng couch at ipinatong ang kaliwang hita sa kanan. Show some kindness to your guests Altaroza, it's one of the proper etiquettes. Don't you know that? Kindness is only shown to the welcome visitors, not to some uninvited stranger who just shows up out of nowhere. Pabalang din na sagot ni Phoebus. Orion clicked his tongue. Hindi talaga maganda ang ugali mo, ano? Stop beating around the bush, prick. Alam kong hindi lang basta pagbisita ang pakay mo dito. Phoebus was slightly irritated. Kung balak mong kunin sa akin si Veron, you have to face death before you win against me. Veron is now my son, so leave us alone. Ang kaninang maangas na mukha ni Orion ay agad lumambot at napalitan ng kung anong emosyon. Orion heaved a sigh and talked. I have no intention of taking Veron from you all. I know he's happy here. Hindi ko na ulit hahayaan na maging malungkot pa ulit ang batang iyon. Alam ko din na mas ligtas siya kung nasa puder niyo siya. Orion smiled. That's the least of your concern, Altaroza. You don't need to be worried about that thing. I am not the villain here. Hindi daw villain pero 8 buwan hindi binalik si Stella sa amin.
Rinig nilang bulong ni Zion at nagkunyaring inilibot ang paningin sa kung saan naakal mo hindi sumabat sa usapan. Siniko naman kaagad ni Koa si Zion. Napasulyap si Orion kay Zion dahil sa pagsabat nito. He even heard Zion snorting from time to time. Napailing naman si Orion. Mukhang may galit talaga ang mga taong ito sa kanya. Simula kasi nang dumating siya kanina ay ramdam niya na ang mga matatalim na titig. Hininga ng malalim si Orion saka nagpatuloy. As I was saying, I am not the villain. Kung hindi ikaw ang kontrabida, bakit tinago mo si Stella sa amin, ha? Zion asked with taunting voice. Parang hinahamon niya si Orion. Malakas na inapakan ni Koa ang paa ni Zion, bago pa man makasigaw si Zion ay agad na yamakap ni Koa ang bibig ni Zion. Don't mind him. Just continue your talk so, you could leave at once. Ani Koa sa seryosong boses. Hindi talaga kayo welcoming, no? Kahit naman sandali lang, magpanggap naman kayo na welcome ako dito sa bahay nyo. Hindi kasi kami plastic kagaya mo. Pagtataray na wika ni Zion. Talagang tinanggal nito ang pagkakatakip ni Koa sa bibig nito. Hindi namin kayang magpanggap lalo na kapag ikaw lang naman ang bisita hindi kami kagaya mo, kaya doon ka na sa far away. Orion has this bitter smile. He could really sense that he isn't welcome. Okay, chill out people. Huminga siya ng malalim saka kinuha sa bag ang kahon na matagal niya nang iniingatan at inilapag iyon sa center table. I know you're all curious with my identity and intention for hiding Mina, Stella, that's my wife's name. Salansa ni Phoebus kay Orion at pinagdiinan niya talaga ang salitang "mi wife." Stella, I mean. Ani Orion, so, I am Orion Labrosa, the right man of Vernez's father. Hindi pa man natatapos ni Orion ang kanyang dapat sasabihin nang bigla na lang may 5 baril ang nakatutok bigla sa ulo niya. Kung saan nila nakuha iyon? Hindi niya alam. Basta na lang may lumitaw na baril. You have to chill people. I came here for truce, not violence. Hindi ang makipagbarilan ang pakay ko dito. Kakagising ko pa nga lang galing comatose, tapos ito agad ang bungad sa akin. Hanep naman. Don't play mind games here, Orion and the not-so-great hunter. Kenzo said in serious and deep voice. Go straight to the point if you still want to live long. I'm not easily get scared with threats, lad. Sinabayan ni Orion ang matalim na titig ni Kenzo sa kanya. Good thing, cause I am not threatening you. I'm really going to blow up your skull right away. Here and then. Ani Kenzo. Lahat silang 5 ay nakaupo lang sa couch habang nakatutok peren ang baril kay Orion. Sabihin mo na lang kasi kung anong gusto mong sabihin. Nakakainis na kasi ang pangit mong pagmumukha. Dugtong pa ni Zion. Nilang na lang si Orion. Straight to the point ba gusto nyo? Sige. Ani Orion saka tumitig sa mga mata ni Phoebus. Listen carefully Altarosa and brace yourself. Don't you know that your wife, Stella, is pregnant when she got kidnapped? And Phoebus snapped from reality when he heard the words of Orion. Kita ni Orion ang gulat sa mga mata nila. Straight to the point ang gusto nila. Walang preno-preno na to. Stella was 6 weeks pregnant when she got kidnapped and she lost the baby, of course. Sino ba naman ang hindi makukunan sa ganun pangyayari? Nagpatuloy lang si Orion sa pagsasalita habang at 5 naman ay hindi maproseso ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. That box has a bottle inside. Turo niya sa kahon na nasa mesa. And it's the fetus of your unborn child, Altarosa. Binigay yan ng doktor sa akin nang dinala ko siya sa hospital. Katumbas ng 2 palapag ang hinulugan na bangin ni Stella. Talagang hindi makakasurvive ang anak mo. The 5 man was now in total silence. Nakababa na rin ang mga kamay nito na may hawak na baril kanina. Lalo na si Phoebus na walang ekspresyon na ang mukha at nakatitig lang sa wala habang may luha sa mga mata. Hindi mo yun sinabi dati kay Stella dahil baka makasama pa sa kanya. Gusto ko sanang ilihim na lang iyan but my conscience really bothers me. Pagpapatuloy pa ni Orion. Hindi niya alam kung nakikinig pa ba ang 5 sa kanya pero nagpatuloy pa rin siya. Tuldok. Hindi ko din agad nasabi kasi I was in deep coma for 2 months because I just waged a war between Smith's family. Hindi madaling kalaban ang pamilya ni Vernez, but no worries I already put them in silence for good.
Kaya nga ako nakuma, eh. Tumawa pa ng pagak si Orion bago kinuha ang brown envelope naman at ipinatong lang iyon sa kahon na una niyang inilapag. This is the birth certificate of Veron. You can adopt him, if you want. Tumayo na si Orion at muling sinulyapan ang 5 na tulala na. Sabi niyo kasi straight to the point, Eddie, ayan, huling sabi ni Orion bago naglakad pag-alis sa Casa de Alta Rosa at iniwan ang 5 lalaki na nakatulala at hindi alam ang gagawin. May pag-aalala sa mukha ni Stella habang binabantayan ang kanyang 2 anak na masayang nagkukulitan sa loob ng kanilang silid mag-asawa. Pinaglalaroan niya na ang kanyang kuko dahil nababahala siya. Kanina pa kasi simula nang umalis siya sa living room kanina kaya wala siyang ideya kung ano ang pinag-uusapan ni Phoebus. Pero hindi talaga siya mapalagay. Kakaiba ang bugzo ng kanyang damdamin. Iba ang sinasabi ng kutob niya. It's like there's something going on that she cannot be idle. Mama, are you okay po? Dahil sa lalim ng kanyang iniisip, hindi na namalaya ni Stella na nakakapit na pala ang 2 anak sa kanya. Okay lang si Mama, anak. Paninigurado ni Stella sa 2 supling na nakayakap na sa kanyang tagiliran. Hindi ka po okay, nanay. Mariing wika ni Veron at titig na titig ito sa kanya. Ganito ka po palagi kapag nababahala po. Pinalawak ni Stella ang kanyang mga ngiti para makumbinsi na maayos lang talaga siya. Ayos lang ako po. Malumanay na sambit ni Stella. Nakaupo silang 3 sa dulo ng kama at nakalaylay lang ang mga paa sa sahig. Parehas na ginulo ni Stella ang buhok ng 2 at hinalikan ang tuktok ng ulo nito. Maglaro na kayo ulit. Bababa lang ako para tingnan kung ano ang nangyayari sa sala, okay? Okay, Mama. Opo, Nay. Agad na sinunod ng 2 ang utos ni Stella. Before standing up, Stella heaved a very deep sigh. Muli niyang sinulyapan ang 2 anak bago tuluyang umalis ng kanilang silid. Nang makalabas siya sa silid nila ay binaybay niya ang pasilyo ng 2 palapag. Wala siyang naririnig na kahit anong ingay mula sa baba. The entire house was in silence. At kinakabahan si Stella sa katahimikan iyon. The silence was telling her that something is off. Kinakapa niya ang kanyang dibdib. Sobrang lakas ng pintig ng puso niya. Kinakabahan siya. Malapit nang marating ni Stella sa dulo ng palikong pasilyo patungong hagdanan. At kung kanina at katahimikan ang bumungad sa kanya, ngayon nakakarinig na siya ng mga yabag ng paa. Parang tumakbo ito at nagmamadali nang makarating siya sa dulo ng pasilyo, sa ibabaw ng hagdan. Nakita niya ang asawa na puno ng luha ang parehong mata, magulo ang buhok at kusot ang polo na suot, na nagmamadaling umakyat sa hagdan. Hindi din nakatakas sa mga mata siya ang parang pulang likido na dumadaloy sa bukod ng kamay nito. May hawak din itong isang babos agin na garapon na kilit-kilit nito sa bewang at mahigpit ang hawak. Phoebus, ayos ka lang ba? Nang marinig at makita ni Phoebus ang asawa sa ibabaw ng hagdanan na may nag-aalalang mukha ay agad niyang inisang hakbang ang ilang baitang at lumuhad sa harap nito saka isinubsob ang mukha nito sa tiyan ng asawa. I am so sorry, wife, I didn't know, sambit ni Phoebus habang umiiyak sa tiyan si Stella. Nakatayo si Stella habang nakaluhod si Phoebus sa sahig. Nakayakap ang isang braso niya sa bewang ni Stella habang kilit-kilit naman ang babos agin na garapon ang kabila. Kasalanan ko. It's my fault, sorry. Walang maintindihan si Stella sa sinasabi si Phoebus. Hindi niya alam kung bakit nagkakaganan ang asawa. Wala siyang maintindihan. May nangyari ba sa usapan nila? Many questions was playing against her mind. She's clueless. Sinulyapan din ni Stella ang 4 na nakasunod lang kanina kay Phoebus. Nakaupo sa isang baitang si Zion habang nakatungo ang ulo, hawak ang buhok nito at humihikbi din. Si Cyrus naman ay nakasandal sa railing ng hagdanan at nakayuko. Habang si Koa ay nakatukod ang 2 siko nito sa railings ng hagdanan at umiiyak din. Si Kenzo naman ay nakaupo din sa isang baitang at walang imik. Ano ba ang nangyari sa mga lalaking ito? Bakit bigla silang nagkaganito? May nangyari ba? May ginawa ba si Orion para maging ganito ang mga ito? Hindi naman kasi ganito ang mga hitsura nito nang umalis siya kanina sa sala, eh. Stella was frustrated of thinking what's happening. Lumuhad din siya para pantayan ang asawa na kumukuha. Ano ba ang nangyayari? Bakit kayo umiiyak? May ginawa ba si Orion sa inyo? Sunod-sunod niyang tanong sa asawa. Umiling si Phoebus. Kasalanan ko, Stella.
It's my fault. Hindi ako naging mabuting asawa. Naging pabaya ako. I'm so sorry, wife, please forgive me. It's my fault. Kasalanan ko. Kasalanan ko, mas lalong nagulahan ni Stella. Sinapo siya ang pisngi ng asawa para makatingin sa kanya. Panay ang hinjing ng paumanhin ni Phoebus sa kanya habang umiiyak. Tahimik lang na umiiyak. Phoebus, ano ba kasi ang nangyayari? Natatakot na ako, ha? May problema ba tayo? Kinakabahan na tanong ni Stella. Unti-unting inangat ni Phoebus ang mukha niti. Kitang-kita ni Stella kung gaano nakapula at magamata ng asawa. You had a miscarriage, Stella. Buntis nang nakidnap ka and we lost the baby because of my negligence. Nahihirapan na sabi ni Phoebus at halos pabulong na lang ito. At nang marinig iyon ni Stella ay parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Her mind went freeze and blank. Hindi rumahistro ang sinabi ni Phoebus sa kanya. Hindi siya makagalaw at nawalan ng imik hanggang nahadyap ng kanyang paningin ang babosagi na garapon na nasa gilid ni Phoebus. May isang puti at maliit na bagay na nakalutang lang sa tubig. Is that my baby? Naramdaman niya ang mga palad ni Phoebus sa kanyang pisngi. Look at me, Stella. Look at me, it's not your fault. Ako ang may kasalanan. I'm sorry. May baby ako. Wala sa sariling tanong ni Stella habang nakatitig sa kawalan. May baby ako, may buhay sa sinapupunan ko. Tapos hindi ko alam, Stella chanted without expression showing up on her face. Wala akong kwentang ina, wala akong kwentang babae, she just looks so lifeless and soulless. She's not on herself. Parang nawala ng buhay si Stella. Stella, look at me please. Pagsusumamo ni Phoebus. Nasasaktan siya sa kanilang sitwasyon. Kakatapos lang ng anniversary nila at masaya pa sila, tapos ito lamang ang bubungad sa kanila. Wife, look at me please. Hindi mo kasalanan, ako, it's my fault. Ako dapat ang sisihin dito dahil hindi ko nagampanan ang pagiging asawa ko sa'yo. Hindi kita naprotektahan. I should be the one who's protecting when you're in danger, pero napahamak sa sarili kong kapabayaan. Pinipilit ni Phoebus na humarap sa kanya si Stella pero parang walang buhay si Stella na nakatingin sa kanya. No emotions at all. Blonde ka lang ang mukha nito. Wala kahit luha ang tumutulo doon. Like she became lifeless. Stella unconsciously raked her hand on his belly. May buhay na sa sinapupunan ko dati. Hindi mo man lang alam. Isa akong pabayang ina. Wala akong kwentang ina, wala akong karapatan na maging ina dahil may isang buhay na nawala na hindi ko man lang nalalaman. Stella indulged herself on her own deep thoughts. She lost sense around her. Nararamdaman niya na parang naiyuyugyug siya ni Phoebus pero parang nawalan siya ng gana. Ang mga tinig na pumupukaw sa kanyang paligid ay unti-unting naglalaho. Their voices became whispers then, totally vanished. Nakikita niya na parang nagkakagulo sa paligid at pilit siyang pinupukaw pero hindi niya marinig ang mga boses nito. No matter how Phoebus tried to shake her, Stella didn't blink. Stella was drowned on her inner thoughts. Her mind was telling her that she is no good woman. Buntis siya tapos hindi man lang niya namalayan. Wala siyang kaalam-alam. Kaya ba umiiyak sina Phoebus dahil sa batang nawala sa kanila nang hindi man lang nila nasisilayan? Stella felt heartbroken. Masakit pa ito sa lahat ng kataksilan na naranasan niya. Akala niya magiging masaya na sila. Nawala ng susubok sa kanila. Pero ngayon, may isang sakuna na naman ang susubok sa kanilang katatagan. But, it seems that it's the most sturdy catastrophe they experience. Parang isang sakuna na hindi na sila ulit makakabangon pa. Because of too much of thinking, Stella slowly lost her consciousness alongside with the little hope she had in herself. When Stella lost her consciousness, the entire house was filled with worries and anxiousness. Bantay sarado nila si Stella habang nakahiga ito sa kanilang kama. Pati ang dalawang bata ay nakabantay din, so, when night came, all of them are in sound sleep. Tulog sina Phoebus at lahat ng bantay kay Stella nang magising ito. Sinulyapan ni Stella ang orasan sa tabi ng lampshade sa ibabaw ng side table katabi ng higaan. It's still 2 a.m. in the morning. Madaling araw pa lang kaya tulog na tulog ang mga tao sa Casa de Alta Rosa. Naglatag ng foam bed sina Zion katabi din ang dalawang bata. Si Phoebus lamang ang katabi niyang mahiga sa kama.
Nakayakap ang isang braso ni Phoebus sa bewang ni Stella kaya dahan-dahan niyang kinalas iyon. Maingat ang mga galaw ni Stella dahil baka magising ang mga ito. Ang bababaw pa naman kung matulog ang mga unggoy pati si Phoebus. Kahit kunting ingay lang ay nagigising agad. Dahil siguro sa pagod kakabantay sa kanya ay hindi man lang nagising si Phoebus. Huminga ng malalim si Stella bago dahan-dahan na bumangon. And when her gaze went into the left table, she saw a jar. The jar where her unborn child was in. Biglang sumakit muli ang damdamin ni Stella. Kung sana alam niya na buntis siya sa panahon ni Eddie, sana ay nag-iingat siya. Walang ingay na tinungo ni Stella ang glass jar. Hinaplos ni Stella ang labas ng garapon. Huwag kang mag-alala, anak. Gagawin ni Mama ang lahat para maging patas ang lahat. Leon lamang ang sinabi ni Stella bago inilapag muli sa mesa ang garapon at tinungo ang pintuan. Pero bago pa man siya tuluyang makalabas, nilingan muna niya ang mga kasamahan ng isang beses bago ngumiti ng malungkot. Sana mapatawad niyo pa ako sa gagawin ko. Pero kahit man magalit kayo sa akin, wala na akong pakialam. Ipaghiganti ko ang anak ko. Wika ni Stella bago tuluyang umalis ng kwarto. Alam niyang hindi maganda ang kanyang binabalak pero ito lang ang tanging naiisip niya para ipaghiganti ang anak na kinuha sa kanya. She surely will go to hell after her plan. Pero wala siyang pakialam kung anong kahahantungan ng gagawin pero buo na ang kanyang loob. It's now or never. Buhay ang kinuha sa akin, kaya buhay din ang kukunin ko. Wika ni Stella nang makarating siya sa kotse at pinaharurot iyon sa kung saan. Habang si Stella ay patungo sa kung saan, ang mga naiwan naman sa Casa de Alta Rosa ay walang kamalay-malay na wala pala ang kanilang binabantayan. Dahil sa pinaghalo na pighati at sakit ng balita na natanggap nila ay parang naging mabigat ang kanilang pakiramdam kaya siguro hindi nagising ang mga tao. Not long after, when Phoebus moved a little, nakapikitla ang mga mata nito at handa na sanang yamakap kay Stella ngunit isang malarnag na unan lang ang tanging nakapa. Napabalikwas naman si Phoebus sa higaan at inilibot kaagad ang paningin. Shit! Mahinang niyang mura. Stella, wife. Bumangon si Phoebus sa kanilang higaan saka tinungo ang banyo dahil baka nandoon lang si Stella. Tangina. Malutong ulit na mura ni Phoebus dahil wala sa banyo ang asawa, anymore, boss. Inaantok pa na tanong ni Zion. Naghikab pa nga ito habang kinukusot ang mata. Gising na din ang tatlo pang unggoy maliban lang sa dalawang bata na mahimbing ang tulog habang nagyayakapan. Stella is missing. Phoebus shouted in frustration before he got out from the room. Agad na napabalikwas ang apat nang marinig ang sinabi ni Phoebus. Dali-dali na isinuot ni Ziyong at Ko ang kanilang damit, naka-topless lang kasi ang dalawa tuwing natutulog. Nagsimulang mabalisa ang lahat, maliban sa dalawang chiking na walang alam-alam sa nangyayari. Come on, wife, pick up your phone, please. Pick up your phone. Nagpabalik-balik ang lakad ni Phoebus habang tinayawagan si Stella. Nagriring lang ang cellphone nito pero hindi naman sinasagot. Malakas na binato ni Phoebus ang cellphone sa pader. Gumawa yun ng ingay sa buong living room. I messed up again. Bakit man lang hindi ko namalaya na wala na pala ang asawa sa tabi? I should have known it better. Ako ang katabi. Ken, did you find her? Nagkukumahog na tanong ni Phoebus. Hindi siya mapalagay na wala ang asawa. Miss Stella left her ring. Ibinigay ni Kenzo ang kwentes ni Stella na may tracker. Iniwan ni Ms. Stella sa kwarto niyo. Halos nalibot na nila ang buong Casa de Alta Rosa, pero walang Stella ang nagpakita. Tanging ang tracker device na lang iyon ang pag-asa na mahanap nila si Stella. Fuck this feeling. Nakakainis yung pakiramdam na gustong-gusto mong tumulong pero hindi mo alam kung saan magsisimula. Boss! 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 Nasa labas pa lang si Cyrus, pero abot hanggang sala ang boses nito. Halata din na parang tumakbo ito dahil hingal na hingal pa nga ito. Kulang ang kotse mo. Wala doon sa garage ang sedan mo. Mas lalong kinabahan si Phoebus. Shit! Saan naman kaya pwedeng pumunta si Stella? Tangina. Bakit ba kasi nakaidlip siya? It was already 5 in the morning. Hindi alam ni Phoebus kung ilang oras na nawawala si Stella. Patagal ng patagal na lumipas ang oras ay pataas ng pataas ang kaba niya sa dibdib. I had checked the CCTV footages.
2:00 pa lang ng madaling araw na umalis si Ms. Stella. Aniko nakara-rating pa lang sa living room. May isang may iwan dito sa bahay. Seryosong pahayag ni Phoebus. Maghiwalay tayo sa paghahanap. There's a high chance that we can find my wife. Easily off we get scattered. Ako na lang ang magpapaiwan. Presenta ni Kenzo. Tawagan na lang kita boss, kapag nakauwi si Ms. Stella dito. Inisa-isa nilang binanggit ang mga paborito o mahilig puntahan ni Stella. Isa ang nagpunta sa park kung saan si Stella palaging nakatambay. Sa cafe na palaging pinupuntahan si Stella. Sa sementeryo. At sa basement, tanging si Kenzo ang bantay sa mga bata. Binilisan ni Phoebus ang pagmamaneho. Kung pwede lang sana na paliparin niya ang takbo ng kotse ay nagawa niya na. Sobrang tulan ng patakbo niya. Sakto din naman na walang traffic dahil umaga pa lang. Phoebus went to their basement. May kutob siyang nandito ang asawa. Oh, sir. Ang aga niyo po, Bungad na wika ng security guard na nakatukas sa pagbabantay. By any chance, did you see my wife here? Tanong kaagad ni Phoebus. Hindi man lang niya nabati pa ang security guard dahil kailangan nilang mahanap si Stella sa lalo madaling panahon. Si Ma'am Stella po. Yes. Nagawi ba siya dito? Opo, sir. Magalang na tanong ng security guard. Nagtataka nga po ako dahil kanina pa pong 2:00 ni Ma'am dito, Sabi niya may gagawin lang po siya sa basement daw, hell. Hindi na nagpaalam si Phoebus sa security guard at mabilis na tinakbo ang daan patungong basement. Sana lang talaga hindi tama ang hula niya. Phoebus was silently praying. Binilisan niya ang takbo. Tunog ng tsinelas ang tanging naririnig doon. Nasa pasilyo na siya ng selda kung saan nila kinulong ang mga kontrabida sa mga buhay nila. His sweating bullets and with cold sweats. Hingal na huminto si Phoebus sa selda kung saan nila iginapos si Vernez. Pero ganun na lang ang gulat niya nang wala doon ang dalaga. Sunod niyang pinuntahan ang selda ni Jana, at tulad ng una ay wala din tao doon. By observing the place, Phoebus instantly froze when he saw a bloodshed scattered around the chair where Jana always sits on. Stella, please. Pagsusumamo ni Phoebus habang patungo ulit sa silid ng tiyahin ni Stella. Pero tulad ng nagdaan silid ay wala din tao doon pero may bahid ng dugo sa paligid. He was losing his hope. Baka wala talaga doon ang asawa pero iba ang kanyang pakiramdam. Hindi madaling masira ang posos na ginamit nila. The handcuffs was a high-tech one. Fingerprint lock kasi iyon. Tanging sila lamang ang may kakayahan na tanggalin iyon. And Phoebus was about to lift the chair on shedding room when he heard a loud scream coming from the adjacent room. At natulos si Phoebus sa kinatatayuan. Kilala niya ang boses na iyon. It was his mother's voice. Kaya parang si Flash ang mga galaw ni Phoebus at dali-daling tinungo ang silid sa tapat lang. And the moment Phoebus opened the door, his stomach turned up. Nasuka siya nang makita ang kabuuhan ng silid. Hindi niya kinaya ang mga nakita. Si Vernez, Jana, Shedding at Parcia ay nakapako sa pader mismo at nakadipa ang mga braso nito na parang nasa cross. Lahat duguan at walang buhay. At ang matindi pa may malaking hiwa ang mga tiyan nito na halos lumabas na ang mga laman loob. May gilit din sa mga leeg nito. It was a horrible scene. Kahindik-hindik. At ang hindi niya lubusan moari at ang pinakamamahal niyang babae ang may gawa noon. Nakatayo si Stella sa harap ng 4 na katawan na walang buhay at may hawak na patalim sa kamay. Puno ng dugo ang buong katawan ni Stella. Walang emosyon din itong nakatitig sa 4. She botched them. Parang hindi si Stella ang nakikita niya ngayon. Napaka-brutal nito at hindi yun kayang maisakmura ni Phoebus kaya nasuka siya. Wife, mahinang tawag ni Phoebus sa asawa. Nanginginig pa ang kanyang boses. Agad naman na lumingon sa kanyang direksyon si Stella. At agad nang umiti ito nang makita siya. Bayad na sila sa utang nila, Phoebus. Naipaghiganti ko na ang anak ko bali walang wika ni Stella bago tuluyang mawalan ng malay at bumagsak sa sahig. Dahan-dahan na iminulat ni Stella ang kanyang mga mata. Nahihilo siya at mabigat ang pakiramdam. Si Phoebus ang kanyang unang nakita ng tuluyang maimulat ang mga mata. Mahinang bulong ni Stella. Tuyo ang kanyang lalamunan kaya tunog garalgal ang boses. Nasaan tayo? Inilibot si Stella ang paningin sa buong silid.
Nakahiga siya sa parang hospital bed pero alam niyang hindi naman ito hospital. We're still at the basement. Nasa infirmary tayo. Simpleng tugon ni Phoebus saka kinuha ang kamay ni Stella at hinalikan ang likod ng palad nito. Nang marinig ni Stella ang salitang basement ay pumasok sa kanyang isipan ang karumol-dumal na ginawa. Mapait siyang natawa saka binawi kay Phoebus ang kamay niya. Huwag mong hahalikan ulit ang kamay na ito, Phoebus. Ang dumi na nito. Wika pa ni Stella sa malamig na boses. Pilit niyang binabawi kay Phoebus ang kamay pero mas humihigpit palalo ang hawak nito. Kitang-kita ni Stella ang pagod at puyat sa mukha ni Phoebus. Maitim ang ilalim ng mata nito at magulo ang buhok. Parang napabayan na nito ang hitsura. Bitawan mo ang kamay ko, Phoebus. Hindi na napigilan ni Stella na humukbi. Kahit siya, nandidiri sa kamay na iyon dahil sa ginawa. Napakadumi na yun. She's a killer, a murderer. Siya, don't cry, baby. Hindi mabuti sa iyo ang umiiyak. Imbes na pandirihan siya ni Phoebus ay inaalo pa siya nito. You want to eat anything? Nagugutom ka ba? Tell it to me, please, so I could get it right away. Mas lalong humukbi si Stella. Phoebus' words were so gentle as soft mattress. Parang hindi nito alintana ang mga nagawa. He just stood at her side, consoling and mending her. Don't cry, please. Nahihirapan na sabi ni Phoebus saka isinubsob nito ang mukha sa tiyan ni Stella. Tahan na please. Hirap na ako, Stella. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Napapagod na ako pero hindi ako pwedeng sumuko dahil nandyan ka. Kailangan mo ng masasandalan, Phoebus cried. Huminga muna ito bago nagsalita muli. Hindi ako pwedeng maging mahina dahil kailangan mo ako at kailangan kita. Pero Stella, hindi ko na alam ang gagawin ko. I lost tracks. Pahina ng pahina ang boses ni Phoebus. Kinagat naman si Stella ay labi nito para hindi gumawa ang ingay ang kanyang hikbi. Nang kumalma ay huminga siya ng malalim. Ramdam niya sa bawat salita ni Phoebus ang pagod at sakit. Stella can't remember how they ended in this situation. Masaya pa sila, and this happened. Buong akala ako'y magiging masaya na kami, pero hito na naman, sinusubok na naman sila ng pagkakataon. Pagod na din si Stella. Pagod na pagod. Nawawala na siya sa agos ng buhay. She just wanted to rest for a bit. Gusto niyang magpahinga muna sa lahat ng mga pinagdaanan. Pero siguro nga'y ganito ang buhay. Hindi mo talaga kayang talikuran ang mga pagsubok. Problema na hindi mawala-wala at hindi mo pwedeng takbuhan. Phoebus and Stella both need each other. Pero paano nila mabibigyan ng lakas ang isa't isa kung pareho silang pagod ng lumaban at gustong magpahinga? Naghari ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Alam ni Stella na humukbi parent si Phoebus dahil umaalog pa ang mga balikat nito. After a long silence, Phoebus raised his head again and wiped his tears. Tumikim muna ito para mawala ang bata sa lalamunan. You okay now? Malambot na wika ni Phoebus. Namumungay ang mga nito at pulang-pula. Hindi na masakit ang ulo mo. Pwede ka na bang tumayo ngayon? Tumango si Stella at dahan-dahan na umupo sa higaan niya. Agad naman na inalalayan siya ni Phoebus. Umupo din ang binata sa bed. Inayos pa ni Phoebus ang buhok na humaharang sa mukha ni Stella at inilagay iyon sa likod ng tenga nito. Parang may kumikirot lang ang puson ko, tugon ni Stella. Pero kaya naman ang sakit. Dahil sa sinabi ay agad natarante si Phoebus at mabilis na kinuha ang sandalyas ni Stella at pinasuot agad nito. Malutong na mura nito saka dahan-dahan na kinarga ang asawa palabas sa infirmary. We should see a doctor immediately for check-up. I can't bear to lose our baby again this time, Stella. Mababaliw na talaga ako kung mawawala pa ang anak natin. Mabilis ngunit maingat ang bawat hakbang ni Phoebus. Natulos naman si Stella. Wala sa sariling napahawak siya sa kanyang tiyan, baby sa tiyan ko buntis ako, yes, mahal. We're pregnant again. Wika ni Phoebus habang naglalakad at karga-karga siya. Panipi tuldok. And this time, I can't let this slide again. Hindi ko na ulit hahayaan na may mangyar pa sa iyong masama. I'll turn high heavens just to make you and our baby safe. Maraming senaryo agad ang pumasok sa utak ni Stella habang nakahawak sa tiyan. Takot agad ang unang naramdaman ni Stella. Paano kung hindi ko na naman nagampanan ang pagiging ina ko?
Paano kung mawala na naman ang buhay sa sinapupunan niya dahil sa kanyang kapabayaan? Nababahala siya at natatakot, pero may kakaiba sa kanyang dibdib. May galit at saya pero hindi pa rin mawala-wala ang takot sa dibdib. Nagkaroon na yata siya ng trauma dahil sa mga napagdaanan. Dahil sa lalim ng iniisip ni Stella ay hindi niya na namalayan na nakarating na sila sa hospital. She just came into her consciousness when the doctor checked her. Wala ka bang nararamdaman na kakaiba, hiha? Tanong ng may katandaan na doktor habang sinusuri siya. Nahihilo, lagnat, sakit ng ulo at pagduduwal. Mga cravings. Wala naman po, Doc. Tumango ang doktor. It's normal pahayag nito. There's some cases na hindi ka pa talaga makakaramdam ng mga sintomas na buntis ka. Minsan ay third trimester mo pa mararanasan ang mga sintomas, kaya pala hindi niya alam na buntis siya noong una. Normal lang pala na hindi ka agad makaranas ng sintomas ang mga buntis ng maaga. And Mrs., aalagaan mo ang sarili mo. You're 6 weeks pregnant. Hindi malakas ang kapit ng baby niyo kaya kailangan mong alagaan ng mabuti ang sarili mo. Nag-spotting ka pa and it's not a good sign for pregnant woman, may isinulat sa papel ang doktor saka ibinigay iyon sa kanya. Take this medicine and vitamins, okay. Iwasan ang stress, matulog sa tamang oras at magpahinga. Hindi ka din pwedeng magbuhat ng mabibigat. Ani pa ng doktor saka sinulyapan ang natataranta na si Phoebus sa kanyang gilid. Always tend her, Mr. Altaroza. Your wife has a case of miscarriage and it might affect her body this time. Advice ko sa'yo, habaan mo ang pasensya mo, okay? Tumango si Phoebus. Yes, Ninang. That's the least I can do, inaanak. Send my regards to Solomon, buweset na matandang yun, hindi na ako binibisita huling wika ng doktor bago ito umalis na iwan naman si Phoebus at Stella sa loob ng silid pinapakiramdaman nila ang isa't isa. Hanggang si Phoebus na ang unang bumasag sa katahimikan. You want to eat something? Natatakot ako, Phoebus, bigla ang wika ni Stella. May pag-aalalang tumitig ito kay Phoebus. Hindi ko alam kung kakayanin ko ba ito. Natatakot ako. Paano kung maging pabaya, hush now, wife. Niyakap ni Phoebus ang nanginginig na katawan ng asawa. Don't think negatively. Sinabi ng doktor na walang stress, di ba? So, drop that thoughts. Malambing at malumanay na wika ni Phoebus. It's not good for our baby, we can make it, okay. I'm here. Kasama mo ako. Kakayanin natin ito. We can make this. We're together in this, baby. Hindi ko kayo papabayaan dalawa. Pangako yan. Unti-unting napapanatag ang damdamin ni Stella. Kapag yakap siya ni Phoebus ay parang ligtas siya. Tanging si Phoebus lang ang kayang magpakalma sa kanya ng ganun kabilis. Phoebus is really my home. Ang tahanan ko at laging uuwian. Ang aking pahinga. At ang aking mahal. Stella indulged the warmth from Phoebus' hug. Amoy pa lang ni Phoebus ay napapanatag na siya. Ligtas siya sa mga bisig ng asawa. Parang may gusto akong kainin, nahihiyang wika ni Stella habang yakap ang asawa. Kumalas si Phoebus sa yakap at tinitigan ang asawa na kagat ang labi nito at namumula ang pisngi. What? Ano ang gusto mong kainin? Ibibigay ko sa iyo agad. Gusto ko ng spaghetti. Consider it done. Magpapaluto agad ako kay Koa para pag-uwi natin ay meron, pero gusto ko yung galing sa birthday party. Kinagat ni Stella ang kanyang labi dahil nahihiya siya. Si Phoebus naman ay napanganga naman si kinauupuan. What the mahina niyang sabi. He can't believe it. Grabe naman ang cravings ng buntis ko. Napailing naman si Phoebus pero natawa bigla. His wife was adorably pouting her lips. Ito ba ang sinasabi ng ninang niya na habaan ko ang pasensya ko? Grabing cravings, out of this world, but his wife was adorable kaya gagawin niya ang lahat para lang makuha ang cravings nito. Kung kailangan niyang halughigin ang buong Manila para lang may mahanap na birthday celebration ay gagawin niya. What my wife wants, my wife gets.